Treasure hunting weekend mga katiyats, meron tayong puntahan ngayon. Ito daw ay lugar din na pinagkampuhan ng Hapon noong World War II. Merong malaking tuog tree dito at meron ding mga bato na merong legit kanji markers. Kaya atin ito puntahan. Ayon sa ating katiyats ay meron na silang ginawang hukay dito pero hindi pa rin natamaan. At meron na ding ibang mga grupo na nag-treasure hunt dito pero tumigil na, matagal na. Hindi talaga natamaan. Kaya try natin ang ating swerte sa lugar na ito. Medyo may kalayuan din siya galing sa highway. Pinutol-putol ko na lang ang video para magiging short video. Mainit pa rin ang panahon ngayon mga katiyats. Nasa 40 degrees ang init ng panahon. Kaya hindi ngayon maganda mag-treasure hunt kapag ganito kainit. May heat stroke ang magtatrabaho kapag sobrang init ang panahon. Maganda lang ngayon mag-remapping, mag-resorby. Yan ang maganda para hindi ganong mapapagod. Okay, kita naman dito sa daanan na medyo kunting tao lang ang dumadaan dito. O bihira lang kasi damuhan pa yung daanan. Minsan lang madaanan ng tao. Okay, so malapit na kami. Nasa kalahating kilometro na lang. Shoutout nga pala sa ating mga katiyats na nanonood ngayon dyan sa Luzon, sa Cordillera, sa Baguio City, dyan sa Tugigaraw. Shoutout din dyan sa Visayas, sa Cebu, dyan sa Iloilo, sa Leyte, Bohol, at dyan din sa Palawan, sa Mindanao, dyan sa Agusan, Dahol, Caraga, Surigao City, Dinagat Island, Siargao Island. Kumusta ang lahat? Sana nasa mabuting kalagayan. Okay, so malapit na. Malapit na tayo sa ating site. Kasama ko pa rin ang Pendulum Man, The Invisible at saka may-ari ng lupa. So ito, meron akong nasipat dito na magandang natural marker. Ito yung malapad na bato. Parang lupa lang tingnan. At sa unahan niya ay merong malaking bato. Kaya atin muna ito tingnan kung anong meron na marka. Hindi ito ang talagang sadya namin, pero talagang nasa unahan pa konti. Pero maganda. Malaking bato kasi ito. Tapos may tabing malapad na bato. So pwedeng meron dito. At meron na palang naghukay dyan, no? Dalawang hukay yata yan, malalim. Mayroong marka dito sa bato. Sigurado. Kasi merong naghukay sa harapan at sa baba niya. Ay ano, yan ang hukay. Matagal na yan na hukay kasi collapse na. Ano kayang merong marka dito? Ngayon ko lang napansin tong bato na to. Last year ay nakapunta ako rito. Pero hindi ko ito napansin. Ngayon lang. Meron parang mata dyan, no? Parang mukha. May kilay.
Kaya nga nakaharap siya doon sa pinagukayan. Sa taas ng mata ay merong, ayan, kin, the house of kin. Merong tool mark sa gitna, oh. Mata, a house of kin. Napakagandang sign to. Magandang sign. Ganito, mata, nag-iisa lamang. Pwedeng letter C siya, pwedeng treasure under, treasure in front. Ang ganyang kahulugan. Ito, ayan, makikita yung tool mark niya, oh, sa gitna. May guhit pababa at horizontal. Meron ding dalawang maiksi na guhit, distansya. Yan ay distansya. Pwedeng 10 meters, pwedeng 2 meters lang. Kung atin mata-mata pag-analyze. Ayan, so dyan sila nagukay. Yan ay 3 meters. Ngayon balik tayo sa malapad na bato. Parang lupa lang siya tingnan. Pero sigurado ko pag binuhusan ito ng tubig, pag malinis na ay merong mga marka dyan. Merong makikitang marka. Ayun nga, oh, parang arrow. Parang merong arrow doon, no? Ayun, maiksi. Parang may litrang Y. Okay, kaya atin ito gagamitan ng ating scanner. Mismo ang harapan ng bato kanina na ating nakitaan ng marka, yung may mata at saka kin. Yan tayo sa harapan. Mag-scan baka sakali. Magandang mag-operate sa ganitong mga mga lugar na wala talagang tao. Walang chismoso. Dami kasing magchichismis ngayon kapag nagukay ka. Binabantayan ka lang kapag meron kang makuha. Susumbong ka kaagad sa barangay. Hadlok siya basin. Kuanon siya? Limbungan? Okay, so tapos na tayo nag-assemble ng ating proton elec. Umpisahan na natin pag-scan ang harapan ng malaking bato na merong mga marka. Ito'y nasa 12 meters yata ito. Nasa malayo-layo kami nag-umpisa. And then palapit doon sa bato ang ating scanning. Tingnan natin kung tama yung analysis ko na pwedeng 10 o pwedeng 2 meters sa front ng mata at nang yung marka na parang bahay, yun ay kin or gold. Okay, so yan yung tinuturo ko, yung bato, yung may marka. Pero malayo pa kami dito. Mamaya kapag walang madetect sa banda rito ay lalapitan natin kunti. Meron tayong na-detect dito. Ito yung dalawang kulay pula. Meron siyang reading lamang na 4,000 mahigit. Kaya kulang pa yan. Hindi pa yan yung precious metals. Kaya ito, lapit tayo, lapit kunti. Nasa bandang kaliwa namin yung bato, pero malapit na ito.
mahirap talaga pag walang mapa. Mahirap mag-scan, mag-survey, mag-remap. Kasi wala kang basihan kung saan ka mag-umpisa. Kakapagod siya. Ito, harapan na talaga to. Sa harapan na ng marker. Kasi ang basihan natin dito ay ang marker na lamang. Basta't may marker, hindi yan lalayo sa 15 meters. 15 and then palapit. Pwedeng 10, pwedeng 9, 7, 5, 3 meters. So ganyan. Palapit ng palapit ang ating survey ng lugar, pag-remap. Kaya live scan tayo mamaya, pinpoint natin yan. Pag meron kayong proton elic, yung kanyang battery bali, yung power bank, ay wag nyong ilagay sa bulsa nyo. Kasi gagalaw-galaw yung kanyang wire, masisira ang port, ang saksakan ng USB ay masisira. Kaya ginawa namin ay tinatali namin sa handle using rubber, guma, para hindi gagalaw-galaw yung kanyang wire. Yun, masisira yun kasi mag-i-spark yun kapag palaging nilagay nyo lang sa bulsa nyo o sa bag ang power bank, gagalaw-galaw siya hanggang mag-spark, masisira ang gamit nyo. Okay, and finally meron tayong natamaan ng ating scanner. Meron siyang 5-digit reading, 20,000 plus ito. Kaya maganda, very promising kapag ganyan na mga reading sa value. Pero hindi natin sigurado kung yan na yung hinahanap natin na ginto o yan lang ay mga nalalatang bakal. Okay, kasi pasok pa rin siya sa metallic object at malapit na siya sa precious stones, make that precious metal, which is yan na yung gold bars. Okay, kaya maganda ring hukayin yan kasi umabot na siya sa threshold ng precious metal at ng metals. Okay, so hanggang sa muli mga katiads, ingat kayo dyan at good luck din sa inyong pag-treasure hunt. Kami ay magpaalam na ng aking team. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli.